Isang mapagpalang araw sa lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back sa ating Batakan program dito pa rin sa Integrated Live Radio. Laging tao ang una. Ngayong araw ay January 4, 2025 at Happy New Year sa ating lahat. Ayan, so Philippine Standard Time 4:13 in the afternoon. Narito muli ang iyong lingkod na maghahatid sa inyo ng isang oras na balitaan, talakayan at kantahan. Pero bago ako magpatuloy ay ako po ay mananawagan sa ating mga viewers na kindly please like, share, and subscribe ang ating live program upang makaabot sa ating mga kababayan worldwide. All right. So kasama natin ngayon dito sa ating himpilan ang ating partner na si Dex Ferrer. Magandang hapon sa iyo, Dex. At sa lahat ng aking followers, subscribers at viewers sa Freddy Bayeng Jr. Facebook page at Batakan ni Siyasat YouTube channel, kasama na lahat ang mga non-followers at viewers na abutin ng aking live program. Big shout out sa inyong lahat mula sa pamunuan ng Integrated Live Radio. Laging tao ang una. So, tayo ay mananawagan muna sa ating mga tropang 5-9. Ayan, o yung mga licensed security personnel nationwide na abutin ng aking programa na inaanyayahan ko po kayo na mag-apply sa ating ahensya sa Matapat Pilipino Security Investigation Agency Incorporated dahil kami po ay nangangailangan ng maraming gwardiya. Ayan, paki-search lang yung aming page, yung Matapat Pilipino page. At magbigay ko po kayo ng mensahe doon. At marami kaming personnel na mag-aasikaso sa inyo doon. Para maranasan nyo din magiging matapat. Kasi bihirang-bihira yung security guard na talagang matapat, as in matapat. Mag-apply na kayo sa aming ahensya sapagkat kami po ay nangangailangan ng maraming 5-9. So, gusto ko ring batiin no, yung aking mga tropa dyan sa La Union, no, yung aking katransaksyon nitong nakaraang buwan. Si classmate, si paring Mario Flores, yan. Shout out sa iyo, classmate. Pagbutihin mo yung ating transaksyon para naman maisagawa natin ng maayos at mahusay. At gusto ko ring batiin yung mga teachers ko dyan. No, ito yung mga naging guru ko na hanggang ngayon ay tinitingala natin sapagkat napakarami nating natutunan sa kanila. Of course, no, bukod tangi yata sila lang yung FB prints natin, no? Dalawa ito eh actually. Ayan, pakpakan natin, walang iba. Kung hindi si Clemente Baguio Sir at saka si Mendoza. Ayan, si Sir Melchor Duki Salom. Ayan. Happy New Year sa inyo, sir. More blessings at more health. Ayan. Ano lang tayo, no? Mga retirado na kasi ang mga ito, kaya kailangan lagi tayong masigla in spite na wala na tayo sa school, no? Anyway, marami namang maaring gawin diyan, no, para tayo ay
manatiling foggy, di ba? At healthy. Ayan. So, ganun din yung mga tropa kong reservist dyan sa La Union. Ayan, mga reservist naman to, yung mga bats ko dyan sa 103rd La Union Community Defense Center, Don Mariano Marcos Memorial State University. Ayan. No, na walang iba kung hindi si Solomon Campos. Ayan. Si Hopana Madayag. Ayan yung mga bats natin. At siyempre yung ating pangamain, no, ang ating pinuno. Ayan, na si retired Colonel Arnolfo Diliso. Shout out sa'yo, bossing! Ding, ding, ding! Nagkakamali ako. Ayan. Okay. So, hopefully, may usapan kasi tayong ikakasal nyo ang ating reunion, kaya inaasahan ko na gagawin. Sol, no, pakikasa ang ating reunion. Andyan, nag-aantay yung venue natin dyan sa Blue Water Resort. Ayan, kaya ano natin. Okay? At babatiin ko rin, no, at muling pasasalamatan, no, itong dalawang PNP officer na nagsilbing nagbigay tulong sa atin, no, sa mga security event natin last year, na in spite of hectic na schedules ay nandun pa rin sila na tumulong at umassist, na sina Police Lieutenant Reynald Bawanan ng Sub-East Station to Tambo Paranaque Station at si Police Lieutenant Frederick Tugade, no, dyan naman sa Operation Center ng Pasay. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga sir, na kahit paano binigyan nyo kami ng assistance sa mga nagdaang security event dyan sa inyong area of operation. So again, no, sa lahat ng aking followers at viewers, binabati ko kayo ng Happy New Year. Ayan. Okay. So, alright. So, dito na tayo sa ulo ng ating mga balita. Actually, 3 lang ang ating napili na siyang bibigyan natin ng interpretasyon batay sa ating sariling kaalaman at opinyon. At sa ulo ng mga balita, Hanoi City idiniklarang most polluted city sa buong mundo. Ayan. Yung Pilipinas kaya, pang ilan? Philippine Ports Authority magtatayo ng 3 pantalan sa piling lugar sa bansa. Ayan. Ito ay good news. At ang panghuling balita, fake news. Ito ang sagot ng Department of Health sa mga kumakalat na impormasyon hinggil sa paglipana ng panibagong health problem sa isang bansa. No? So, fake news daw. Ayan. So, ito yung mga balita na bibigyan natin ng interpretasyon batay sa ating sariling kaalaman at pag-unawa. Okay, so bago tayo magtuloy, tayo muna ay magbibigay ng paunang kanta para ma-high moral yung ating mga viewers. So, Kadex, ito ay para sa inyong lahat, no? High time ito dahil panahon ng eleksyon. Nauuso na naman yung mga pangako. Yan, pangakong napapako. No? Kaya shout out sa mga tropang politician dyan na dapat manindigan tayo kung ano man yung ating ipinangako. No, masunod man lang natin yung lagpas ng kalahati. Ayos na yon. Huwag lang naman yung kukunti laang. Dapat
Pangako natin, masunod natin yung lagpas ng kalahati. Pangako. Ayan. Try natin. Kahit hindi tayo marunong kumanta, no, para sa inyong lahat. Nasaan na ang pangako mong pagbabago ng paligid? Nasaan ang pag-unlad ng kabuhayan? Ay sarap pakinggan ng kay haba mong talumpati. Ngayon ay di ka na makausap. Naroon ka sa iyong palasyo at laging nagtatago. Napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig. Dahil ba sa kalansing ng pera? Palagi kang laman ng dyaryo may kasamang dayuhan. Mga kababayan mo'y nalimot na. Kumukulo na ang tiyan at halos di makahinga. Ikaw na may nakangiti sa kamera. Naroon ka sa iyong palasyo at laging nagtatago. Napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig. Dahil ba sa kalansing ng pera? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahahango. Nasaan? Nasaan? Kung mga mamamayan baon na sa mga utang, ito ba ang pangako mong kaunlaran? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahahango. Nasaan? Nasaan? Naroon ka sa iyong palasyo at laging nagtatago. Napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig. Dahil ba sa kalansing ng pera? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahahango. Nasaan? Nasaan? Saan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahango. Nasaan? Nasaan? Thank you. Ayan, tuparin naman natin yung ating mga pangako. Ayan. Hindi na lang puro pangako. Napakahirap. Ayos. Sabi ni Sir Da, ano yan? Shout out sa iyo. Thank you for tuning in dito pa rin sa aking live program. Dito sa Integrated Live Radio, laging tao ang una. Ayan, so dito na tayo. Ito na, high moral na tayo. At dito na tayo sa detalye ng ating mga balita. Hanoi City, idiniklarang most polluted city sa buong mundo. Ayan, napakasaklap naman. Ayan. Hinirang bilang most polluted city sa mundo ang Hanoi, Vietnam. Ito'y matapos maitala sa lungsod ang nasa 266
micrograms per cubic meter, kung saan kinilala ang nasabing environmental situation bilang hazardous category o mapanganib na kategorya para sa kalusugan ng tao. Isang rason, batay sa analysis ng mga eksperto kung bakit mataas ang polusyon sa Hanoi ay dahil sa usok ng mga sasakyan. Dulot naman ng napakabigat na trapiko sa nasabing lungsod. Walang regulasyong pagsusunog ng mga basura at mga polusyon na dulot ng mga napakaraming regional manufacturing hub sa lungsod. Kaya nga ito kinilalang fastest growing economy city in Asia. Ayan, so napakaraming manufacturing plant pala sa Hanoi. Babahala naman ng mga otoridad ang patuloy na nararanasan ng maraming residente doon gaya ng problema sa paghinga habang apektado na rin ang paningin ng mga ilan, no? Gaya ng mga bata na napaulat na nagbigay ng kanilang komento. Kaya apektado ang pangkalahatang kalusugan ng mamamayan sa nasabing lungsod. Upang matugunan ang krisis na nararanasan sa Vietnam, binigyan diin ni Deputy Prime Minister Tran Hong Ha ang mga pangangailangan ng mabilis na paglipat sa mga electric vehicle sa Hanoi. Bilang bahagi ng solusyon, layunin ng lungsod na magkakaroon ng hindi bababa sa 50% ng mga bus at 100% naman ng mga taxi na nag-ooperate, no, gamit ang kuryente sa pagsapit na 2030. Ayan, so yun yung target. This is the responsibility of the state to the people, and there must be specific and timely actions. Pahayag ng Deputy Prime Minister. Ayan. Okay, so ayos, sabi naman ni Ma'am Julie. Ayan. Okay, so pang-ilan nga ba, no, ang Pilipinas na most polluted, no, country dito sa buong mundo? Okay. Actually, sinubukan nating silipin kanina sa mga balita, although ang na-feature kasi is itong lungsod nga ng Hanoi. Malamang sa mga susunod, no, na oras ay magkakaroon ng karagdagang ulat, no, tungkol sa balitang ito, at yun yung ating aabangan at ibabalita. Well, this concern or problem is for all. Hindi lang naman sa Hanoi, no? Lahat, no, specifically dito sa ating bansa, sapagkat siyempre tayo direkta na mararanasan natin, o tayo yung unang apektado. Ayan. At sino kayang mga kandidato ngayon ang may platapormang kalikasan, kalinisan, di ba? Kaayusan at kalusugan. Ayan. So may mga nakikita tayo na mga kandidatong senador, no? But hindi lang dapat, no, sa national, even the LGU, dapat may mga ganitong plataporma. At yun nga, gaya ng nabanggit natin sa kanta nating Pangako, dapat pag pinangako naman, kailangang susundin. Ayan. Kasi it's high time. Kailangan na natin ito. Nakita naman natin, no, nagbabago na yung mga regular na nararanasan natin, kagaya ng bagyo. Nag-iiba na. No, naiiba na yung buwan, naiiba na yung mga ruta ng bagyo, unlike before na kung south lang. No, epekto yan, no. Alright. So nagkaroon tayo ng konting problema sa internet. Ayan.
Okay, so balik tayo. So again, no, ang problema ng pollution, no, must not be taken for granted. Yan ang sinabi natin kasi ang epekto nito sa ating kalusugan ay universal. Kaya titignan nga natin, no, habang parating yung eleksyon, titignan natin kung sino may mga plataforma tungkol sa kalikasan, kalinisan at kalusugan. No, yun dapat yung susuportahan natin. At bibigyan ng pagkakataon na malukok. Yan yung anuhin natin. Okay? Now, dito na tayo sa pangalawang balita. Philippine Ports Authority magtatayo ng 3 pantalan sa piling lugar sa bansa. Magtakan natin ang PPA. Ayan. Inanunsyo ng Philippine Ports Authority ang planong pagpapatayo ng 3 pantalan sa mga probinsya ng Oriental Mindoro, Camiguin Island at Dinagat Island. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 831 million na may target completion date this year, ngayong taon, batay sa action plan ng PPA. Ang proyekto ay ikinasa dahil sa karanasang pagdami ng bilang ng mga pasahero ngayong taon. Base kasi sa talaan ng ahensya mula noong Enero hanggang September ng nakaraang taon, nagkaroon ng 10% na pagtaas sa bilang ng mga pasahero na halos umabot ng 60.47 million kumpara sa 54.83 million na naitala noong 2023. Bukod dito, ang PPA ay bumubuo rin ng isang master plan upang magtayo ng karagdagang 10 pang mga bagong pantalan sa buong bansa na layon mapabuti ang koneksyon at supply sa kalakalan. Ayan, palakpakan muli natin ang PPA. So, I was then a security guard at Philippine Ports Authority La Union noong araw. Ayan, doon ako sa maliban na na-assign ako sa mga pantalan. Most of the dates or the month ay sa opisina ako, kaya nakita ko kung paano ang kalakaran dyan, no? Kung gaano kahalaga ang may daungan sa isang lugar. Napaka naman yan, simple yan, no? Batay pa rin sa ating nakikita, no? Hindi lang nagbibigay ng maraming trabaho ang may mga daungan sa lokalidad. Bagkos lumalakas at bumibilis ang kalakalan sa bawat lugar, no? Huwag lang itong mahaluan ng mga kawalang hiyaan kasi sa nakikita natin dati, no, may mga ilang hindi dapat nangyayari sa loob ng pantalan. Pero siyempre ang suma total niyan, nagdudulot talaga ng yan, kaginhawaan sa isang lugar ang pagkakaroon ng pantalan. Dahil mantakin mo, yung pagbibigay pa lang ng trabaho sa mga tao sa lugar ay napakalaking tulong na ito, no, sa pag-angat ng ekonomiya at kabuhayan. Kaya ang masasabi ko dito, sa uplan na ito ay isagawa na ang pagpapatayo, no, huwag nang patagalin, no, at tuparin, no, kasi actually hindi naman ito pangako, pero batay nga sa action plan is ang target date nito ay this year. Kaya dapat matupad ng PPA, no? Kailangang matapos ang pagpapatayo ng mga nasabing pantalan sa lugar ng Oriental Mindoro, Camiguin Island at Dinagat Island. Ayan. So aasahan natin, no? Actually, this is a good news sa part ng PPA. Ayan. At dito na tayo
sa pangatlong balita. Fake news, ito ang sagot ng Department of Health sa kumakalat na impormasyon hinggil sa paglipanan ng panibagong health problem sa isang bansa. Ayan. Fake news o walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon sa social media na mayroong panibagong international health concern o problem ang naitala ng health expert sa isang bansa. Paglilinaw ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo kasunod ng social media post kaugnay sa umano'y epidemya dahil sa tumataas na respiratory illness sa bansa. Sinabi ng opisyal na agad silang nakipag-ugnayan direkta sa WHO o World Health Organization upang alamin ang katotohanan sa likod ng balitang ito. At napag-alaman at nakumpirma nila na fake news ang nasabing impormasyon. Ayan. Salamat naman at fake news. Ayan. Nagsagawa din daw sila ng monitoring at paunang investigasyon sa nasabing bansa at napag-alaman na hindi naman ito naglabas ng anumang health declaration. Pagbibigay din ng kalihim kung mayroong mang health concern na dapat malaman ng publiko, malalaman agad ito ng DOH at sila mismo ang magpapabatid sa mga Pilipino. Ngayon, okay. Nagbibinta ng pwesto sa gobyerno, nalambat ng NBI. Ayan. Ito yung report naman ni Kadjon Tobias. Okay, so abangan natin ang report ni Kadjet Tobias tungkol sa pagbibinta ng pwesto sa gobyerno. Ayan, abangan natin. Okay, so totoo yan na naglipa na ang fake news sa social media kahit sa Facebook. Minsan ginagamit pa yung tao na nagsasalita. Pero itong technology integration kasi napakaraming nagagawa. Kaya napakahirap. Kaya best effort na gagawin natin pag may mga katransaksyon tayo sa mga messenger, no, mainam, direkta nating tawagan para makita natin. Kasi may mga modus na yung iba na napakadali nilang agawin, no, ang account, no. At yun yung ginagamit sa pagkikipagtransaksyon, ginagamit sa pangungutang, di ba? At saka mga anumang modus na manglinlang sa kapwa. Kaya talagang kagaya ng isyong ito na may napapabalita muli na epidemya, no, nilinaw naman ng DOH na fake news ito. Totoo ang kanilang sinabi na pag may mga ganitong balita ay may mga institusyon o departamento sa gobyerno na magkukumpirma, no, lalong-lalo na itong mga public online issues. Siyempre, doon natin malalaman, no, yung veracity ng balita o issue, yung katotohanan. Doon natin malalaman sa concerned na departamento ng pamahalaan. Kaya ingat-ingat lang, no? Mag-ingat tayo sa social media, pinaka-best dyan na tawagan natin, no? So again, lilinawin natin, no, batay sa kumpirmasyon ng DOH, walang epidemya ngayon na nangyayari sa mga bansa, no, in relation doon sa balita sa Facebook na kumakalat. Okay, so yun yung kabuuan ng ating balita ngayong araw, at mamaya-maya lang ay tatalakayin ko sa inyo, no, ang isang napapanahong issue na dapat nating malaman. No, malaman yung mga hindi pa nakakaalam. No, it's about
the double standard of morality dito pa rin sa ating bansa. Pero in the meantime, tayo muna ay magko-commercial. Alright, so dito na tayo sa ating balitaan. Oras 4:44 in the afternoon. Ayan. So, pag-uusapan natin yung ating paksa na double standard of morality sa Pilipinas. Ayan, kasi meron ito at kasalukuyan nating nararanasan. Ayan. Ano-ano ba ang mga ito? Ayan, kasi kailangan nating dapat malaman para alam natin kung ano yung ating iiwasan. Okay, number 1, itong sexual behavior and gender expectation na sinasabi. Ayan. Kasi dito sa part ng bansa, no, there is a traditional belief that men are allowed. Yung mga paniniwala, no? Men are allowed and even expected na magiging playboy o magiging babaero. Ayan. So, shout out sa mga babaero dyan. Okay, so balit ang mga kababaihan ay binabatikos, no, for doing the same behavior. No, yun yung una na double standard. Kasi nakasanayan na natin na kung ang lalaki ang nagkaroon ng dalawang jowa o kasama, di ba? Imbis na kutsahin ng lipunan o ng mga tao ay lalo pang papupurihan, no, sapagkat ang paniniwala sa kanya ay machong-macho. Ayan. So, pero kung babae ang nakagawa ng kaparihas na behavior, ay siya naman ay kinukutya. Kinukutya siya ng lipunan. No, minsan tinatawag na isitugit. Yung iba tinatawag na kabitin niya o iba pang uri ng pangkukutya o pangbabatikos. Samantalang kung titignan naman natin ay parehas lang yun na behavior. Parehas lang yun na gawain. No, kung tutukusin, wala namang pinagkaiba yan. Lalaki at babae, parehas lang yun. Pero dito kasi sa atin, ganun yung gender expectation na sinasabi. No? Which is, masasabi natin na maling-mali. No? Kasi yung si lalaki, ganun. Pag nakagawa o nagkaroon ng isang syuta, maliban sa kinakasama, parang tuwang-tuwa pa yung tao na imbis na batikusin. Pero kung si babae ang nakagawa, ang sama ng tingin ng lipunan. No? So yun yung number 1 na double standard na sinasabi natin. Pangalawa, pagdating naman sa public figures, di ba? Yung mga politiko, mga artista na nakakagawa ng mga iskandalo, di ba? Kagaya ng pagkakasangkot ng mga sa corruption, infidelity o anuman uri ng misconduct. Ang tingin ng lipunan ay mas magaan kapag si lalaki o lalaki yung nakagawa kaysa sa babae. Which is
Wrong again kasi parihas lang naman yon. Iwan ko ba kung bakit. Di ba? Na ito nga dapat yung maalis kasi para magkaroon ng gender equality kasi pari-parehas lang naman, no? Actually hindi lang double standard sa morality ang nangyayari, even legality may double standard, no? Kagaya ng pagkakaroon ng kaso ng concubinage at adultery. Ayan. Yung kapag si lalaki kasi ang gumawa ng kalukuhan o na-involve sa kasong concubinage ay may parusa, may kaukulang parusa. Pag si babae naman, no, ang kaso naman niya ay magiging adultery, meron pa rin kaukulang parusa. Ayan. Ang problema dito, parehas lang naman na kaso, parehas lang naman na maling gawain. Bakit? No? Mas malaki ang sentensya ng adultery kisa sa concubinage. Basahin niyo yung revised penal code, no? Anong meron? No, dapat ito yung resolbahin ng mga mambabatas diyan, no? Kasi may double standard diyan of legality, hindi lang sa morality. Di ba? Kasi wala namang kaibahan 'yon. No, anong pagkakaiba ni babae at si lalaki? Eh kung parehas sila na gumawa ng kasalanan ng felony o krimen, dapat parehas ang parusa, parehas ang sentensya. Pero dito, lamang ang mga lalaki. Palakpakan natin yung mga kalalakihan. Ayan. So, ito dapat titignan. No, actually, may nabasa na ako dating article, siguro 1990s pa, na may isang mambabatas na babae na kini-question, no, itong batas na ito na dapat naman parehas, which is true kasi parehas lang naman. No, yun yung mga double standard, no, dito sa bansa. At mayroon pang double standard dito sa bansa, pero ito naman ay pabor naman sa babae. Ayan. Babawi ang mga kababaihan dito, no? Pabor naman sa mga babae itong double standard of morality. Ito yung marites behavior. Ayan, yung sa usaping chismoso. Ayan, ang lipunan, no, pag ang babae ay chismosa, medyo normal yan. Medyo mas magaan ang dating. Pero pag ang lalaki ay chismoso, napakabigat ang dating. Sinasabi ng iba dyan, kalalaki mong tao, chismoso ka, triman natin yung dila mo. Di ba? Sinasabi ng iba dyan. Which is, kung titignan natin, parehas lang naman yun na behavior. Parehas lang naman yun na gawain. So, double standard of morality yun, number 3. Pero that is in favor sa mga kababaihan naman. No? Tagilid naman ang kalalakihan dito. Pero, yun talaga. Yun talaga yung impression ng lipunan na dapat, di ba, dapat mabago. Kasi wala namang pinagkaiba yun. Okay, so yun yung ating paksa, no, para sa ating mga viewers, para madagdagan naman ang iyong kaalaman, no, pagdating sa usaping double standard of morality. Ayan, at bago tayo magtatapos, tayo ay magbibigay ulit ng isang kanta, Kadex, para pampagaan. Okay, ang kantang ito ay para sa lahat ng nagmamahal. Ayan. Mahal Kita by Freddy Aguilar pa rin. Okay, ito ay matagal ng kanta. Kinakanta ko pa ito nung high school. But since kailan nating kakanta dito sa ating programa ay ito, naalala natin yung mga kinakanta natin nung araw. Ayan.
para sa inyong lahat, para sa lahat ng viewers ng Integrated Live Radio. Laging tao ang una, minamahal namin kayo lahat. Ayan. This song for you. Mula nang makilala ka'y nagbago na. Yung paligid kong ito ay sumaya. Maging hiram na buhay ko ay sumigla dahil sa iyong pagsinta. Giliw ko, mahal kita, mahal kita. Kahapon lang ang buhay ko ay magulo. Walang patutunguhan, yaring kinabukasan ko. Sa akin ay walang magmamahal na lulumbay. Puso ko'y luhaan, nagdaramdam ng tunay, nagdaramdam. Sa'yo ay naranasan ko ang pagsinta. Sa piling mo'y pag-ibig ang aking nadarama. Salamat sa pag-ibig mong walang kasing ganda. Giliw ko, mahal kita. Giliw ko, mahal kita. Mahal kita. San ko ang pagsinta? Sa piling mo'y pag-ibig ang aking nadarama. Salamat sa pag-ibig mong walang kasing ganda. Giliw ko, mahal kita. Giliw ko, mahal kita. Mahal kita. Ayun. Pansamantala, ako ay magpapaalam. At hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod, Freddy Lakay Siasat Bayeng, at laging tandaan na iwasan natin